Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Taga saan po ba kayo? Taga norte o taga south? Taga dito sa Bulacan o sa ibang parokya o bayan? Kung sa abroad, again, taga saan? Saang banda? Saang panig ng mundo? Tinatanong ko po ito hindi lamang dahil sa alam naman po natin kung sino-sino, iba-iba ang nagsisimba sa atin, especially through our live stream. Tinatanong ko po ito kasi ito po ay konektado rin sa pwede nating paglilayan based on our gospel reading. Because as we all know, pwede nating malaman ang pagkakakilanlan ng isang tao batay lamang sa lengguwaheng ginagamit niya at maging sa punto o tono ng sasalita niya. Halimbawa po ako, ilang beses nang may nagsabi sa akin, Father, Tagalog na Tagalog ka. At yung punto mo, Bulakenyong Bulakenyo. Well, sa ating gospel reading ay parang ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Sa parte kung saan sinabi niya ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. So parang sinasabi rin sa atin ng Bible verse na ito na mapagkakilanlan tayo. Malalaman kung taga saan talaga tayo. Batay sa lengguwahe na ginagamit natin at sa tono ng pananalita natin. Yun lamang ang tinutumbok dito tungkol sa taga saan ba tayo ay whether taga lupa or taga langit nga ba tayo. Of course, tayo naninirahan dito ngayon sa lupa. Pero alam po natin na hindi tayo mananatili dito. Tayo'y dumadaan lamang, naglalakbay lamang dito. We won't be here for so long. Darating ang panahon na iiwanan natin ito. Sapagkat ideally, tagalangit tayo. Ito ang isa sa pinakamahalagang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Binuksan niya para sa atin ang kalangitan, ang paraiso, kung saan taga doon talaga tayo. Biyaheng langit dapat tayo. Sapagkat ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa isang Bible verse, we are citizens of heaven. Tayo mamayan ng kalangitan. Tayo narito sa lupa as tourist lang. Ang tanong, ito po kaya ay nababanaag sa atin? At least, base na lang muna sa mga salitang ginagamit natin at sa tono ng pananalita natin. Alam po ninyo, hindi na ako talaga nagbabasa ng mga komento sa social media as regards issues surrounding politics, about our nation, about the government. Kasi nakikita mo talaga yung mga comment, may skandalo ka. Grabe kung magmura, grabe kung manlait, grabe kung mangmata ng kapwa, grabe kung manukso. Same thing, yung mga feed sa social media. Pipihira yung mga salita na makadiyos. Laging makamundo. Kung ano yung mga in ngayon, mga mamahalin at in na gamit ngayon, kung papaano makapagpayaman, kung papaano ma-maintain ang yaman, kung papaano kumita ng pera. Hindi pa kasama dyan yung mga salita na bastos, yung mga salita na
makikita mo, hindi naman sa pagmamalinis, pero natutuwa pa rin naman ako kahit papaano sa sarili ko na uncomfortable pa rin naman ako sa mga salitang ito. Kasi yun ang dapat eh. Yun po ang dapat na maging reaksyon natin sa mga salita ng mundo. Dapat maging uncomfortable tayo. Dapat mahirapan tayong makibagay. Dapat mahirapan tayong maging at ease. Dapat hindi natin sinasabi yung lengguwahe ng mundo eh. On the other hand, ang lengguwahe naman ng mga makadiyos ay hindi bastos, hindi mayabang, hindi nalalait, hindi nagmamataas, kundi mahihiwatigan mo ang pagmamahal, ang paggalang, ang respeto, ang pagmamahal sa Diyos, ang pag-asa, ang values tulad ng pagbibigay, pagpapahalaga sa kapwa, etc. Hindi kinakailangan nagpipreach tungkol sa Diyos, kundi nahiwatigan sa kanya mga sinasabi ang mga bagay na tungkol sa Diyos at ang mga values na gusto siyempre ng Diyos. I wonder kung nasa saan po tayo. In connection with this, ang lengguwahe ng taong makamundo pagdating sa problema, bahala na, kapit na sa patalim, kung ano lang yung mangyayari. Tapos may pagmumura, may paninisi, may galit, may pagkainggit, may paghahatak ng kapwa pababa, something like that. Pero ang lengguwahe ng taong makadiyos, nandun pa rin ang mga magagalang, mapagmahal na mga salita, marespetong mga salita. Higit sa lahat, nandun pa rin ang mga salitang nagtitiwala sa Diyos. Hindi naninisi ng Diyos. Nandun pa rin ang mga salitang nagpapasalamat sa Diyos. Nandun pa rin ang mga salita na may assurance, may maganda pa rin mangyayari, mahal pa rin tayo ng Diyos, marunong ang Diyos. Kaya pa rin ito sa tulong ng Diyos. At sinasabi yung mga salitang yon nang may tono ng pag-asa. Hindi para masabi lang. Sapagkat yung mga salitang yon ay namumutawi talaga, bumubukal talaga sa isang kaloobang sumasampalataya sa Diyos sa kabila ng mga problemang naranasan. Sana, ganun po ang lengguwahe natin. Yung lengguwahe ng makadiyos. Yung lengguwahe ng mamayan ng kalangitan. Yung lengguwahe ng mga anak ng Diyos. Kasi tandaan po natin na kung tayo maging at home na sa lengguwahe ng mundo at makasanayan na natin ito, tandaan po natin na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. At baka ito ay pagpapahiwatig natin sa Diyos na gusto na lang nating manatili dito sa lupa at ayaw na nating mapunta ng kalangitan, which is not a good idea. Sapagkat alam naman po natin, hindi naman tayo habang buhay narito sa mundo. Mawawala tayo sa mundong ito. And so, saan natin gustong mapunta? Sa langit nga ba? Patunayan natin ngayon pa lang sa mga salita at lengguwahe na ating binibitawan. Sapagkat yung mga salitang yan ay nanggagaling sa ating kalooban. Hindi basta hiwalay sa atin yan. It says a lot about what's in our mind, what's in our heart. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sa puso natin nagmumula ang mga bagay na masasama. Tingnan po nating mabuti yan dahil hindi po pwedeng maging tunay tayong mamayan ng kalangitan pag ganyan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako.
kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang sampo ko. Ng Diyos ang Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo ako na huwag maging makamundo sapagkat alam kong hindi napupunta ng langit ang mga makamundo. Tulungan mo po ako na at least sa mga salita ko, mabanaagan na ako ay hindi sa mundong ito. Nakatira lamang pero hindi mananatili dito. Tulungan mo po akong ma-imbue ng values mo at hindi ng mundo. Tulungan mo po na kahit may mga problema ako, manatili akong nananalig sa iyo. Nagtitiwala sa paraan mo at di sa paraan ng mundo. Tulungan mo ako, Panginoon, na mangyari ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang makapangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Kapatid, hindi ka dito, taga dito sa lupa. Anak ka ng Diyos, taga langit ka. Ibagay mo ang disposisyon mo. Hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Anak ka ng Diyos, maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.